Katahimikan. Iyon ang unang sumalubong kay Daniel Cruz pagkababa niya ng bus, hindi ang ingay ng mga tricycle o ang tawananan ng mga batang naglalaro sa kalsada, kundi isang katahimikan na parang may takip na kumot sa buong baryo ng San Isidro. 3 taon. Sa loob ng 3 taon na ginugol niya sa Mindanao bilang isang aid worker, ni minsan ay hindi niya naisip na ganito ang madadatnan niya. Napangiti siya ng mapait. Siguro ay naninibago lang siya. Isinukbit niya ang kanyang lumang backpack sa balikat at nagsimulang maglakad. Ang bawat pamilyar na puno ng niyog at mga bahay na kawayan ay tila bumabati sa kanya. Ngunit ang mga tao, iba ang mga tingin nila. Mayroong pilit na ngiti mula kay Aling Susan na nagwawalis sa bakuran. Isang mabilis na tango mula kay Mang Tonyo na nag-aayos ng lambat. Walang kumusta, walang tanong kung kailan pa siya dumating. Ang mga mata nila ay may bahid ng awa. Bakit? Tanong ni Daniel sa sarili. Hindi niya pinansin ang kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Sa halip, mas binilisan niya ang kanyang mga hakbang. Sa kanyang bulsa, naroon ang papel na nagbigay sa kanya ng lakas sa loob ng nakaraang 3 taon. Isang job offer mula sa isang international NGO sa Maynila. Isang magandang sahod, isang bagong buhay para sa kanya at para sa kanyang ina. Ito na yon. Ang katuparan ng pangarap niyang mabigyan ng maginhawang katandaan si Nanay Rosa. Hindi na nito kailangang magtrabaho sa bukid. Isasama na niya ito sa syudad. Inay. Ang sigaw niya ay puno ng pananabik nang matanaw na niya ang kanilang maliit na bahay. Ang bahay kung saan siya lumaki, ang bahay na puno ng alaala ng kanyang ama at ng mga lutong pagkain ng kanyang ina. Ngunit walang sumagot. Napakunot ang noo ni Daniel. Itinulak niya ang maliit na tarangkahang kawayan. Nagbigay ito ng isang kalansing na tunog. Inay, nandito na po ako. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng alikabok at luma ang sumalubong sa kanya. Hindi ang amoy ng sinaing o ng paborito niyang adobo. Madilim sa loob, kahit natirik ang araw sa labas. Nakasara ang lahat ng bintana. Walang gamit. Ang lamesang kinakainan nila, ang mga upuang yantok, ang maliit na aparador. Lahat ay wala na. Tanging ang isang lumang kalendaryo na nakasabit pa sa dingding ang natira. Ang petsa, 2 taon na ang nakalipas. Nanigas ang buo niyang katawan. Ang kaninang init ng pananabik ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. Inay, bulong niya, ang kanyang boses ay tila ninakaw ng hangin. Lumabas siya ng bahay nalilito. Inilibot niya ang kanyang paningin. Sa di kalayuan, may isang batang lalaki na nagpapalipad ng saranggola. Nilapitan niya ito. Toto, nakita mo ba si Nanay Rosa? Ang nanay ko? Tumingala ang bata sa kanya, mga matay bilog at puno ng kawalang muwang. Kuya Daniel, ikaw po pala. Oo, ako nga. Nasaan ang inay? Itinuro ng bata ang isang direksyon sa dulo ng baryo. Isang direksyon na kilalang kilala ni Daniel. Isang lugar na bihira niyang puntahan. Kuya, si Nanay Rosa po. Doon na sa likod ng sementeryo nakatira. Parang may isang malakas na suntok na tumama sa sikmura ni Daniel. Ang hangin ay biglang naging mabigat, halos hindi niya mahinga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ano? Bakit doon? Nagkibit balikat lang ang bata. Ewan ko po. Sabi nila, binabantayan daw po niya yung mga puntod na walang dalaw. Hindi na niya hinintay pa ang ibang sasabihin ng bata. Tumakbo si Daniel. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dinadala siya patungo sa lugar na kinatatakutan niya. Nilagpasan niya ang mga pamilyar na bahay, ang mga puno, ang maliit na kapilya. Narating niya ang pader na bato ng sementeryo. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang damo ay mataas. Ang hangin ay malungkot. At doon, sa likurang bahagi, sa tabi ng isang malaking puno ng kalachuchi, nakita niya ito.
isang maliit na barong-barong. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping sako at mga lumang yero. Ang bubong ay halos guguho na. At sa harap nito, nakaupo sa isang maliit na bangko ang isang babae. Ang kanyang ina. Mas payat ngayon si Rosa Cruz. Ang kanyang buhok ay mas marami ng puti. Nakayuko ito. Dahan-dahang binubunot ang mga damo sa isang puntod na walang pangalan. Hindi makagalaw si Daniel. Hindi niya magawang humakbang palapit. Hindi niya magawang magsalita. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang puso niya, na kanina lang ay puno ng pag-asa at pangarap, ngayon ay durog na durog. Nandito siya. Umuwi na siya. Ngunit ang pag-uwi niya ay hindi sa isang tahanan. Ito ay sa isang libingan. Inay. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang salita na puno ng 3 taong pangungulila. Dahan-dahang lumingon si Rosa Cruz. Sa una ay pagtataka ang nasa kanyang mga mata, na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Pagkatapos, unti-unting namuo ang mga luha. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod, at sinalubong ang anak. Daniel, anak ko. Niyakap ni Daniel ang kanyang ina. Ang payat na katawan nito ay halos mawala sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang bawat buto, ang bawat taon ng paghihirap na hindi niya nasaksihan. Ang amoy ni Nanay Rosa ay amoy ng lupa at ng mga bulaklak ng kalachuchi. Inay, ano pong nangyari? Bakit kayo nandito? Tanong niya. Ang boses ay basag. Humiwalay sa yakap si Rosa. Mabilis nitong pinunasan ang mga luha, pilit na ngumiti, at inayos ang gusot niyang duster. Tila nahihiya sa sarili nitong kalagayan. Ayos lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, umuwi ka na. Paano ako hindi mag-aalala, Nay? Ang bahay, wala nang laman. At kayo, dito kayo nakatira? Itinuro ni Daniel ang karimari-marim na barong-barong. Yumuko si Rosa. Mahabang kwento, anak. Hayaan mo na. Hindi, inay. Kailangan kong malaman. Nasaan sila, Kuya Marco? Bago pa man makasagot si Rosa, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa kanilang likuran. Nandito kami, Daniel. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa di kalayuan, sa tabi ng isang malaking puntod na marmol, ay ang kanyang mga kapatid. Si Kuya Marco, suot ang malinis na polo shirt, nakapamewang na tila siya ang hari ng lugar. Sa tabi niya ay si Ate Elena, nakahalukip-kip at may mataray na tingin. At sa likod nila, si Luis, na gaya ng dati ay nakayuko lang. Naglakad sila palapit. Walang bakas ng pagkagulat o pananabik sa kanilang mga mukha. Tila inaasahan na nila ang kanyang pagdating. Buti naman at naisipan mong umuwi. Bungad ni Marco. Ang boses ay walang emosyon. Naramdaman ni Daniel ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Nagtiim ang kanyang mga bagang. Kuya, anong ibig sabihin nito? Bakit si inay? Relax ka lang, Daniel. Putol ni Marco. Itinaas ang isang kamay. Huwag kang padalos-dalos. Bago ka magalit, makinig ka muna. Makinig? Kuya, tingnan mo si inay. Tingnan mo kung saan siya nakatira. Daniel, hindi mo naiintindihan. Sabat naman ni Elena, ang boses ay matinis. Wala ka dito. Kami ang nag-alaga kay inay. Kami ang nakakaalam kung ano ang makakabuti sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Daniel. Wala ka dito. Oo, wala siya. Pero hindi yun dahilan para tratuhin na parang basura ang sarili nilang ina. Huminahon kayo, sabi ni Marco na may awtoridad. Bumaling siya kay Daniel. Masela ng kalusugan ni inay. Kailangan niya ng pangmatagalang pangangalaga. Ang bahay. Malaki masyado para sa kanya, kaya't nag-isip kami ng isang solusyon. May inilabas si Marco na isang makapal na folder mula sa dala nitong bag. Ito, sabi niya, ipinapakita ang folder na parang isang tropeyo. Ang San Isidro Community Development Fund.
Isang inisyatibo na kami ang nagtayo para tulungan ang mga tulad ni Inay at ang buong komunidad. Community Fund? Anong pinagsasabi niya? Lahat ng ari-arian ni Inay, kasama ang bahay, ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng pundasyon. Patuloy ni Marco na may ngiti na sa labi. Kapalit nito, ang pundasyon ang sasagot sa lahat ng kanyang pangangailangan habang buhay. Pagkain, gamot, lahat. Maayos ang lahat. Daniel, legal ang lahat. Iniabot ni Marco ang folder kay Daniel. Nanginginig ang mga kamay ni Daniel habang inaabot iyon. Binuklat niya. Ang mga pahina ay puno ng mga salitang legal na hindi niya maintindihan. Mga whereas, mga heretofore, mga articles of incorporation. Ngunit sa isang pahina, may nakita siyang pamilyar. Isang dokumentong may titulong Deed of Care Assignment. At sa ilalim nito, ang isang pirma. Isang pirma na hirap at nanginginig. Ang pirma ng kanyang ina. Pinapirma niyo siya dito? Tanong ni Daniel, hindi makatingin sa mga kapatid. Alam ba niya kung ano ito? Alam niya na para ito sa ikabubuti niya. Sagot ni Elena. Patuloy na nilipat ni Daniel ang mga pahina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Hanggang sa marating niya ang pinakahuling pahina sa loob ng folder. Isang dokumento mula sa isang bangko. Isang dokumento na may malaking tatak sa itaas. Real estate mortgage. Nanlamig ang buong katawan ni Daniel. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa papel patungo kay Marco. Ngumiti si Marco. Isang ngingiti na puno ng pagwawagi at walang anumang pagsisisi. Lahat ito legal, kapatid. Kinain ng dilim ang buong baryo ng San Isidro, ngunit para kay Daniel, ang tunay na dilim ay nasa loob ng kanyang dibdib. Tahimik siyang nakaupo sa isang maliit na troso sa labas ng barong-barong. Sa kanyang harapan, ang mga puting krus ng sementeryo ay tila mga butong nakausli mula sa lupa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan, at ang tanging tunog ay ang hunini ng mga kuliglig. Sa kanyang kamay, hawak niya ang dalawang papel. Ang isa ay ang makapal na folder na ibinigay ni Marco. Ang bigat nito ay parang bigat ng kataksilan. Ang isa naman ay ang manipis na papel ng kanyang job offer sa Maynila na ngayon ay parang isang walang saysay na pangarap. Isang bagong buhay sa syudad. Isang maginhawang apartment. Isang malambot na kama para sa kanyang ina. Iyon ang gusto niya. Pero habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na natutulog sa loob ng barong-barong sa isang lumang banig na halos sumayad na sa lupa, naintindihan ni Daniel ang lahat. Ang kailangan ng kanyang ina ay hindi isang malambot na kama. Ang kailangan niya ay ang kanyang dignidad. Ang pag-alis sa baryo ay hindi pagliligtas. Isa yung pagtakas, ang pagtalikod sa laban. Ang pag-amin na nanalo sila Marco at hindi niya yun kayang gawin. Dahan-dahan, dinala niya ang job offer sa kanyang mga kamay. Narinig niya ang marahang kaluskos ng papel. Punit. Isa. Dalawa. Tatlo. Hanggang sa ang mga piraso ng kanyang pangarap ay naging confetti sa kanyang palad. Hinayaan niyang liparin iyon ng hangin. Hindi ito pagtakas, ito ay paglaban. Kinabukasan, magang gumising si Daniel. Mayroon ng determinasyon sa kanyang mga mata. Matapos magkape, nagpaalam siya sa kanyang ina at nagtungo sa bahay ng kapitan ng baryo. Si Mang Cesar, isang kagalang-galang na matanda na may malumanay na ngiti, ang sumalubong sa kanya. Daniel Giiho, napasyal ka. Bati nito. Inaalok siya ng upuan sa kanilang balkonahe. Kap, magandang umaga po. Mayroon po sana akong hihilingin na pabor. Diretsong ipinaliwanag ni Daniel ang kanyang plano. Hindi niya binanggit ang tungkol sa kanyang mga kapatid o sa bahay. Sinabi lang niya na habang naroon siya, gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa komunidad. Nais ko po sanang magbukas ng isang libreng klase sa pagbasa at pagsulat para sa mga bata tuwing gabi. Kahit sa ilalim lang po ng puno ng akasya sa plaza.
Nagliwanag ang mukha ni Mang Cesar. Tumayo ito at tinapik ang kanyang balikat. Isang marangal na gawain, Daniel. Napakabuti ng iyong puso. Sige, walang problema. Ituring mo nang may basbas ka mula sa barangay. Suportado ka namin. Ang mga salita ni Mang Cesar ay parang malamig na tubig sa kanyang nauuhaw na kaluluwa. Nagpasalamat si Daniel at umalis na may bagong pag-asa. Nang hapong yon, gamit ang isang lumang pisara na hiniram niya sa kapilya at ilang pirasong uling bilang panulat, sinimulan ni Daniel ang kanyang munting paaralan. Sa una, wala pang dumarating. Nagsimula ng kabahan si Daniel, ngunit maya-maya, isang batang babae amo ang nahihiyang lumapit. Bit-bit ang kanyang nakababatang kapatid. Sumunod ang 3 pang bata, mga anak ng isang mangingisda. 5 sila lahat. Sapat na yon. Nagsimula si Daniel. Tinuruan niya sila ng alpabeto. Ang mga boses ng bata, kahit paos at sintonado, ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang kanilang mga tawa nang may magkamali sa pagbigkas ay tumataboy sa lungkot na bumabalot sa lugar na yon. Mula sa di kalayuan, sa may anino ng barong-barong, nakatayo si Rosa Cruz. Tahimik siyang nanonood. Nang subukang isulat ng isang bata ang pangalan nito sa pisara at nabaliktad ang letrang S, nakita ni Daniel ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiti. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit totoong nangiti sa mga labi ng kanyang ina. Nang matapos ang klase at nagsiuwian na ang mga bata, isang matandang babae ang lumapit kay Daniel. Si Aling Nelia, isa sa mga pinakamatanda sa baryo. May dala itong isang supot ng nilagang kamote. Para sa iyo, iho, at para sa nanay mo, sabi nito sa mahinang boses. Salamat po, Aling Nelia. Hindi na po sana kayo nag-abala. Inabot ni Daniel ang supot. Ngunit bago pa siya makaalis, hinawakan ni Aling Nelia ang kanyang braso. Tumingin ito sa paligid na tila tinitiyak na walang nakakarinig. Salamat sa ginagawa mo, bulong nito. Matagal nang walang ganito sa ating baryo. Simula nang mawala si Rosa sa komunidad. Pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Daniel na nakatayo. Hawak ang mainit na kamote at may bagong init na gumapang sa kanyang puso. Hindi na pala siya nag-iisa. Ang munting paaralan sa ilalim ng puno ng akasya ay hindi na lang isang simpleng klase. Naging isa na itong institusyon sa San Isidro. Hindi na lamang 5 ang estudyante ni Daniel. Naging 10, 15, hanggang sa halos hindi na sila magkasya sa ilalim ng malawak na lilim ng puno. Hindi na rin lang ito para sa mga bata. May mga nanay na sumasama para matutong bumasa ng reseta ng doktor. May mga mangingisda na gustong matutong isulat ang kanilang sariling pangalan. At si Nanay Rosa, hindi na lang siya isang tahimik na manonood. Siya na ang naging assistant teacher ni Daniel. Kapag napapagod na si Daniel sa pagtuturo ng alpabeto, uupo si Nanay Rosa sa gitna ng mga bata at magsisimulang magkuwento. Mga kwento ng baryo noong unang panahon. Mga kwento tungkol sa mga dambuhalang isda na nahuhuli noon sa dagat. Mga kwento tungkol sa isang malakas na bagyo na halos bumura sa San Isidro sa mapa. At sa bawat kwento, hindi sinasadya na isasama niya ang kanyang sarili. Nung panahong iyon, sasabihin niya, ang kapilya natin ay gawa lang sa nipa. Ako ang tagahawak ng susi. Gabi-gabi, sinisindihan ko ang mga kandila para sa mga mangingisdang hindi pa umuuwi. Ikukwento ni Aling Nelia kung paano halos isuko na niya ang kanyang panganay. Ngunit si Rosa ang nagpaanak sa kanya sa gitna ng isang malakas na bagyo. Walang doktor, walang hilot. Siya lang at ang Diyos, sabi ng matanda sa mga bata na may luha sa kanyang mga mata. Ang klase ni Daniel ay naging isang klase ng kasaysayan. Ang kasaysayan ng San Isidro, ang kasaysayan ng mga sakripisyo at kabutihan ni Rosa Cruz. Ang bawat kwento ay isang sinulid na muling humahabi sa kanyang pwesto sa komunidad.
Ang lahat ng ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Marco. Minsan, nakikita ni Daniel si Marco na nakatayo sa malayo, nanonood mula sa beranda ng kanilang dating bahay. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng hindi maipaliwanag na inis. Nararamdaman ni Daniel na hindi magtatagal ang katahimikang ito at hindi nga siya nagkamali. Isang gabi, habang nagkaklase sila, isang malakas na tunog ang bumasag sa kanilang katahimikan. Isang ingay ng kantahan at tawanan. Mula sa basketball court ng baryo, isang malaking puting telon ang itinaas. Nagpapalabas ng libreng pelikula ang San Isidro Community Development Fund. May libre pang popcorn para sa lahat. Naging isang digmaan ang mga gabi sa San Isidro. Isang digmaan na walang sigawan, walang sandata. Ito ay isang digmaan ng mga kwento laban sa palabas, ng alaala laban sa ingay. Nang gabing iyon, kalahati na lang ng mga estudyante ni Daniel ang dumating. Ang iba ay nahihiyang sumulyap sa kanya bago tumakbo, patungo sa liwanag at ingay ng pelikula. Sinubukan ni Daniel na huwag ipakita ang kanyang pagkadismaya. Ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang tingin ay napako sa kabilang dulo ng plaza. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya si Marco. Nakatayo ito na parang isang general na nanalo sa isang laban. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng dilim at liwanag. Ngumisi si Marco Mundi, isang ngisi ng panunuya. Nang matapos ang klase at habang nililigpit ni Daniel ang pisara, isang anino ang lumapit sa kanya. Daniel, si Ate Elena niya. Hindi siya makatingin ng diretso. May iniabot itong isang sobrang puti. Ano to? Tanong ni Daniel. Pera, sagot ni Elena. Ang boses ay mahina. Sapat na para makapagsimula kayo ni Inay sa Maynila. Para sa pamasahe, para sa uupa ninyong apartment. Tinitigan ni Daniel ang sobre. Pagkatapos ay ang kanyang ate. Umalis na kayo ni Inay, sabi ni Elena. Umiiwas pa rin ang tingin. Kaming bahala dito. Ginugulo mo lang ang lahat. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng buwan, nakita ni Daniel ang isang bagay sa mga mata ng kanyang ate. Hindi ito kasamaan. Hindi ito galit. Ito ay takot. At hiya. Ang sobrang iniwan ni Elena ay nakapatong sa maliit na mesa sa loob ng barong-barong. Hindi pa rin iyon binubuksan ni Daniel. Para sa kanya, ang perang iyon ay marumi. Isang bayad pinsala. Isang pampalayas. Naramdaman niya ang pader. Ang bawat hakbang niya pasulong ay sinasalubong ng isang pader na itinayo ng kanyang mga kapatid. Ang libreng pelikula, ang pera mula kay Elena, lahat ay para ipamukha sa kanya na wala siyang laban. Pero ang pinakamasakit na pader ay ang katahimikan ng mga taga-baryo. Nakikita nila ang nangyayari, nagbubulungan sila, ngunit walang gustong kumampi sa kanya ng harapan. Takot sila sa impluwensya ni Marco, sa bigas at delata na ipinamimigay ng pundasyon nito. Kailangan niya ng ibang paraan. Isang paraan na hindi kayang bilhin ng pera o takutin ng impluwensya. Kinabukasan, isinilid ni Daniel ang makapal na folder sa kanyang backpack at sumakay ng bus papunta sa bayan. Kailangan niya ng isang taong makakaintindi sa mga legal na salitang nakasulat doon. Isang taong hindi taga San Isidro. Nagtanong-tanong siya hanggang sa mahanap niya ang opisina ng isang matandang abogado. Ang lugar ay maliit at masikip. Puno ng mga nagtataasang aklat na amoy, luma na. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, iho? Tanong ng abogadong may makapal na salamin. Inilatag ni Daniel ang mga dokumento sa mesa. Dahan-dahan itong sinuri ng abogado. Ang mga daliri ay marahang dumadampi sa bawat pahina. Tumango-tango ito, minsay napapailing. Makalipas ang halos kalahating oras, nagsalita ang abogado. Sa unang tingin, mukhang malinis ang lahat. Sabi nito, inaayos ang salamin. Legal ang mga pirma. Maayos ang pagkakarehistro ng pundasyon. Naramdaman ni Daniel ang panlalamig. Ito na ba yon? Wala na ba talagang pag-asa? Pero
Dugtong ng abogado at muling nabuhay ang pag-asa ni Daniel. May isang bagay dito. Sabi mo, ina mo ang pumirma sa lahat ng ito? Opo. Legal ang mga pirma, iho. Pero ang tanong, alam ba ng nanay mo kung ano talaga ang pinipirmahan niya? Muling tiningnan ng abogado ang papel. At itong notaryo, ang nagpatunay sa lahat ng dokumentong ito, kilala mo ba siya? Kinuha ni Daniel ang papel. Itinuro ng abogado ang isang tuyong selyo at isang pirma sa ibabang bahagi ng deed of mortgage. Hindi pamilyar kay Daniel ang pangalan, pero ang selyo may pamilyar sa disenyo nito. Binasa niya ng paulit-ulit ang pangalan sa ilalim ng pirma, Attorney Cesar M. De Leon, at sa ilalim nito ang kanyang titulo, Notary Public, Cesar, Kapitan Cesar, Mang Cesar. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Daniel, hindi siya makahinga. Ang taong tumapik sa kanyang balikat, ang taong nagsabing, suportado ka namin, ang taong pinagkatiwalaan niya. Nagpaalam si Daniel sa abogado na tila wala sa sarili. Ang biyahe pabalik sa San Isidro ay isang mahabang bangungot. Ang bawat puno, ang bawat bahay na madaanan niya ay tila sumisigaw ng kataksilan. Gabi na nang dumating siya. Hindi siya umuwi sa barong-barong. Naglakad siya diretso sa bahay ng kapitan. Naabutan niya si Mang Cesar na nagdidilig ng halaman sa bakuran nito. Kap, tawag ni Daniel. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Napalingon si Mang Cesar at sa isang saglit, nakita ni Daniel ang gulat sa mga mata nito bago ito pilit ng ngumiti. Daniel, iho, napagabi ka. Walang imik na inilabas ni Daniel ang dokumento mula sa kanyang bag at itinuro ang pirma. Hindi na niya kailangang magsalita. Nawala ang nangiti sa mukha ni Mang Cesar. Napayuko ito, tila biglang tumanda ng 10 taon. Bakit po, Kap? Tanong ni Daniel. Ang boses ay puno ng pait. Bakit? Bumuntong hininga ng malalim si Mang Cesar. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Para sa ikauunlad ng baryo, Daniel, iyon ang inisip ko. Sabi nito sa nanginginig na boses. Nanggako si Marco na magpapatayo siya ng health center mula sa pondo. Isang maliit na sakripisyo, iyon ang sabi niya. Para sa mas malaking kabutihan, naniwala ako sa kanya. Umiling si Daniel, hindi makapaniwala. Sakripisyo? Ang nanay ko po ang isinakripisyo ninyo. Patawarin mo ako, Daniel. Tumalikod na si Daniel. Hindi niya kayang marinig ang anumang sasabihin pa nito. Ngunit bago pa siya makalayo, nagsalita muli si Mang Cesar. Ang boses ay puno ng pagmamakaawa at takot. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo, Daniel. Hawak ni Marco ang buong komunidad. Kung lalaban ka, ikaw ang matatalo. Naglakad si Daniel palayo, sa gitna ng dilim. Mas mabigat ang kanyang pasanin, at mas mag-isa siya kaysa kailanman. Ang paglalakad ni Daniel pabalik sa sementeryo ay parang paglalakad ng isang sundalong sugatan at talunan. Bawat hakbang ay mabigat. Ang hangin ay tila mas malamig. Ang katahimikan ay mas nakakabingi. Nadatnan niya ang kanyang ina na naghihintay sa labas ng barong-barong, may hawak na isang lampara. Ang munting liwanag nito ang nagsilbi niyang gabay sa dilim. Hindi siya umimik. Umupo lang siya sa troso, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa tuhod at ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang bigat ng katotohanan ay halos dumudurog sa kanya. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay isa sa kanila. Ang buong baryo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Marco. Wala siyang laban. Lumabas si Rosa mula sa barong-barong, may dalang isang basong tubig. Tahimik itong umupo sa tabi niya. Hindi ito nagtanong. Hinintay lang niya ang kanyang anak na magsalita. Ngunit walang salitang lumabas. Tanging ang malalim na paghinga ni Daniel ang maririnig, na puno ng pagod at kabiguan.
Pagkaraan ng ilang sandali ng mabigat na katahimikan, si Rosa ang unang nagsalita. Ang boses niya ay mahinahon, parang isang banayad na haplos ng hangin. Alam mo ba, anak? Umpisa niya, ang tingin ay nasa malayo na tila may inaalalang nakaraan. Yang si Elena mo, dati, pangarap niyang maging guro, katulad mo. Iyon ang hindi inaasahan ni Daniel. Itinaas niya ang kanyang mukha. Napakatalino ng ate mo, laging nangunguna sa klase. Patuloy ni Rosa, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero alam mo naman ang buhay natin noon. Sapat lang ang kinikita ng tatay mo sa pangingisda para sa pagkain. Ang pag-aaral sa kolehiyo. Isa lang iyong pangarap. Naalala ni Daniel ang mga panahong iyon, ang kahirapan, ang mga araw na tuyo at kanin lang ang kanilang pagkain. Nang makapasa siya sa entrance exam sa isang universidad sa bayan, tuwang-tuwa kami. Pero ang problema, ang tuition fee. Wala kaming pera. Sinabi ng tatay mo, sa susunod na taon na lang. Umiyak nang umiyak si Elena. Akala niya, guguho na ang mundo niya. Huminga ng malalim si Rosa. Tumingin ito sa kanyang mga kamay na tila hinahanap ang isang bagay na matagal nang wala. Mayroon akong isang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso. Iyon lang ang tanging alaalang iniwan sa akin ng tatay ninyo bago siya namatay. Ang sabi niya, huwag ko raw isasanla kahit anong mangyari. Nakinig lang si Daniel. Ang kanyang sariling sakit ay tila pansamantalang nawala. Napalitan ng kwento ng kanyang ina. Kinabukasan, habang tulog pa ang lahat, lihim akong pumunta sa bayan. Daladala ko ang kwintas. Habang nasa sanglaan, parang may kung anong pumipiga sa puso ko. Pero mas nangingibabaw ang pangarap ni Elena. Ibinenta ko. Hindi ko isinanla. Ibinenta ko para siguradong sapat ang pera para sa unang taon niya sa kolehiyo. Pag-uwi ko, ibinigay ko sa kanya ang pera. Ang sabi ko, bonus iyon ng tatay mo sa trabaho. Naniwala naman siya. Tumingin si Rosa kay Daniel. At ngayon, may mga butil na ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya alam yon hanggang ngayon. Parang isang kidlat na tumama kay Daniel ang kwentong iyon. Ang pera na ibinigay ni Elena. Ang mga salita nitong, ginugulo mo lang ang lahat. Ang lahat ng ginawa nila. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Daniel. Ngunit hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng pag-ibig, ng galit. Hindi na lang ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa kwintas, tungkol sa bawat sakripisyo, tungkol sa bawat butil ng pawis at luha na ibinuhusos ng kanyang ina para sa kanila, na ngayon ay tinatapon na lang na parang basura. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. Hindi niya kailangan ng abogado. Hindi niya kailangan ng tulong ng kapitan. Ang kailangan niya ay ang katotohanan. Tumayo si Daniel. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakakuba. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagdududa. May apoy na muling nag-aalab sa loob niya. Humarap siya sa kanyang ina. Ang taong isinakripisyo ang lahat. Ang taong may hawak ng pinakamalakas na sandata. Inay, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng panibagong determinasyon. Bukas, sa klase, maaari po bang kayo naman ang magkwento? Kumalat na parang apoy sa tuyong damo ang balita. Ang klase ni Daniel ay hindi na lang basta klase. Ngayong gabi, si Nanay Rosa mismo ang magkukwento. Naramdaman ni Marco na nawawala na sa kanya ang kontrol. Ang mga kwento ni Rosa ay mas malakas kaysa sa mga pelikulang ipinapalabas niya. Ang alaala ng kabutihan nito ay mas matamis kaysa sa popcorn na ipinamimigay niya. Kailangan niya itong pigilan at nagpasya siyang gawin ito sa pinakamalupit na paraan. Nang hapong iyon, isang tagapag-anunsyo mula sa barangay ang umikot, hawak ang isang megafono. Pagpupulong, pagpupulong para sa lahat ng residente ng San Isidro. Mamayang 6:00 ng gabi sa basketball court. Isang mahalagang anunsyo mula sa San Isidro Community Development Fund.
mayroon ding ipamimigay na bigas sa lahat ng dadalo. Ang oras ay sinadya. Iyon mismo ang oras ng klase ni Daniel. Nang mag-umpisang magdilim, nagtipon si Daniel at ang kanyang mga estudyante sa ilalim ng puno ng akasya. Ngunit ang kanilang bilang ay kakaunti. Ang karamihan sa mga taga-baryo ay naglalakad patungo sa kabilang direksyon, patungo sa liwanag at sa pangako ng libreng bigas. "Hayaan mo na sila, anak," sabi ni Rosa, kahit na baka sa mukha nito ang lungkot. Bago pa man makapagsimula si Daniel, dumating si Luis. Hindi ito makatingin ng diretsyo. "Daniel, inay, pinapatawag kayo ni Kuya," sabi nito sa mahinang boses. Gusto ka raw niyang bigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa harap ng buong baryo. Isang patibong. Alam yon ni Daniel, ngunit alam din niya na hindi niya ito maaaring tanggihan. Ito na ang pagkakataon. Naglakad sila patungo sa basketball court. Ang lahat ng mga taga-baryo ay naroon. Nakatayo si Marco sa isang maliit na entablado sa likod ng isang mesa kung saan nakapatong ang mga dokumento ng pundasyon. Mukha siyang isang politikong handang magtalumpati. Pinaupo sila sa harap na parang mga akusado sa isang paglilitis. Nagsimulang magsalita si Marco. Ang boses niya ay malakas at puno ng kumpiyansa. Ipinagmalaki niya ang mga nagawa ng pundasyon, ang pamimigay ng relief goods, ang libreng pelikula, ang mga plano para sa hinaharap. Pagkatapos, ang kanyang tono ay nagbago, naging malungkot na parang biktima. Lahat ng ito, sabi niya, ikinakalat ang mga kamay, ay para sa ating komunidad, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ngunit sa kasamaang palad, may mga taong hindi ito maintindihan. Lahat ng mata ay napunta kay Daniel. At itong kapatid ko, sabi ni Marco, ang daliri ay nakaturo ng diretsyo kay Daniel, ay bumalik para sirain ang lahat ng ito. Gusto niyang kunin ang pondo ng komunidad para sa kanyang sariling interes. May mga bulungang umalingaw-ngaw. "Hindi totoo yan," sigaw ni Daniel. Tumayo siya. "Hindi totoo?" tanong ni Marco na may mapanuyang tawa. "Kung ganoon, bakit mo ginugulo ang isip ng ating ina? Bakit mo siya tinuturuan na maging isang pabigat sa halip na magpasalamat sa tulong na ibinibigay sa kanya?" Huminga ng malalim si Daniel. "Ang gusto ko lang ay ibalik ang dignidad ni inay, ang bahay na kinuha ninyo." "Ang bahay na yon ang nagpopondo sa lahat ng ito?" sagot ni Marco. Tinatapik ang mesa. "Isang bahay para sa kapakanan ng buong baryo. Hindi ba't yun ay isang marangal na sakripisyo?" Tumingin si Daniel sa mga mukha ng mga taga-baryo. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Sila ang nakikinabang sa pundasyon. Sila ang kumakain ng bigas na ipinamimigay ni Marco. Paano sila kakampi sa kanya? Tumingin siya kay Mang Cesar na nakaupo sa unang hilera. Umiwas ito ng tingin. Nagtago sa likod ng kanyang kahihiyan. "Ngayon, itatanong ko sa inyo, mga kababayan ko," sigaw ni Marco, "sino ang pinaniniwalaan ninyo? Ang taong nagbibigay at tumutulong o ang taong dumating lang para manggulo?" Itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Lahat ng sumusuporta sa San Isidro Community Development Fund, itaas ang kamay. Dahan-dahan, isa-isa. Nagtaasan ang mga kamay. Una ay ang mga alipores ni Marco. Sumunod ang mga taong may utang na loob. Hanggang sa halos lahat ng nasa basketball court ay nakataas na ang kamay. Para silang bumoto. At ang hatol ay laban sa kanya. Nakatayo si Daniel sa gitna, tila sinampal ng buong mundo. Talunan. Nag-iisa, naramdaman niya ang isang marahang paghila sa kanyang damit. Si Nanay Rosa, ang mga mata nito ay puno ng luha. "Uwi na tayo, anak," bulong nito. Ang boses ay basag. "Tama na." Tumango si Daniel. Wala nang masasabi pa. Habang naghahanda silang umalis sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng mga mapanghusgang tingin, isang boses ang pumailan lang mula sa likuran. Isang boses na mahina, ngunit malinaw.
matanda, ngunit matatag. Sandali, Mayor Marco. Ang lahat ay napalingon. Dahan-dahang lumakad papalapit si Aling Nelia. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit ang kanyang tingin ay matapang. May isang kwento na hindi mo pa naririnig. Tumigil ang lahat. Maging ang hangin ay tila nakiusap na manahimik para pakinggan ang matandang babae. Si Aling Nelia ay tumayo sa gitna ng basketball court sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga bombilya. Tumingin siya kay Marco pagkatapos ay sa lahat ng mga taga-baryo na nakataas pa rin ang mga kamay. Ibinaba ninyo ang inyong mga kamay, sabi ni Aling Nelia, hindi mautos pero may awtoridad. Bago kayo humusga, makinig muna kayo. Dahan-dahang ibinaba ng mga tao ang kanilang mga kamay. Maski si Marco ay hindi nakakilos, tila napako ang tingin sa matanda. Marco, sabi mo ang bahay ni Rosa ang nagpapakain sa amin ngayon. Simula ni Aling Nelia. Pero nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpakain sa amin noong wala kaming kahit ano? Tumingin ang matanda sa mga tao. Natatandaan niyo ba ang bagyong Yolanda? Noong naanod ang lahat ng ating bangka at nasira ang mga pananim? Sino ang nagbukas ng kanyang bodega at ipinamigay ang huling sako ng bigas niya nang walang hinihinging kapalit? Walang sumagot, pero may mga tumango sa dilim. Ikaw, Carding, turo niya sa isang lalaking nasa likuran. Sino ang nagpuyat para alagaan ang asawa mo nung nag-aagaw buhay siya sa panganganak dahil walang doktor na gustong pumunta rito sa gitna ng baha? Napayuko ang lalaking si Carding. Si Nanay Rosa po, mahina nitong sagot. At ikaw, Saling, baling ni Aling Nelia sa isang babaeng may hawak na supot ng bigas mula sa pundasyon. Noong masunog ang dampa nyo, saang sahig kayo natulog ng isang buwan? Kaninong kumot ang ginamit nyo? Napayakap si Saling sa kanyang anak at napatingin kay Rosa na nakatayo pa rin sa tabi ni Daniel. Kay Nanay Rosa po. Walang bayad, dagdag ni Aling Nelia. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Puso lang. Hindi niya kailanman ginamit ang kabutihan niya para kontrolin tayo. Hindi niya kailanman ipinamukha sa atin na may utang na loob tayo. Humarap si Aling Nelia kay Marco. Ngayon, sasabihin mo sa amin na ang pagpapatira sa kanya sa likod ng sementeryo ay para sa kanyang ikabubuti, na ang pagkuha sa kanyang bahay ay marangal na sakripisyo. Sandali lang, Aling Nelia, sigaw ni Marco, namumula ang mukha sa galit at hiya. Ang pundasyon ay may mga proyekto. Ang health center. Nasaan ang health center, Marco? Singhal ng isang boses mula sa gilid. Si Carding na yon. 3 taon na kaming nakakarinig tungkol sa health center na yan. Pero ang nakikita lang namin ay ang bagong sasakyan mo at ang mga party na ginagawa niyo ni Elena. Oo nga, dagdag ng isa pa. Bakit mas marami pang ginastos sa mga pelikula at popcorn kaysa sa gamot sa dispensaryo? Nagsimulang magkagulo. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkadismaya. Ang pader na itinayo ni Marco ay unti-unting gumuguho sa ilalim ng bigat ng mga tanong na dati ay kinatatakutan nilang itanong. Napatingin si Daniel kay Mang Cesar. Ang kapitan ay nakatayo na ngayon. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi na niya kayang manahimik pa. Tama na. Sigaw ni Mang Cesar. Lumakad siya sa harap, sa tabi ni Daniel. Ako ang dapat ninyong sisihin. Sabi ng kapitan, ang boses ay punong-puno ng pait. Pinabayaan kong mabulag ako ng mga pangako. Ako ang nagnotaryo ng mga papel na naglipat ng ari-arian ni Rosa. At nagsisisi ako? Humarap si Mang Cesar kay Daniel at Rosa. Patawarin na niyo ako. Akala ko ay para sa bayan ito. Pero nagpaggamit ako sa kasakiman ng sarili ninyong dugo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa court. Si Marco ay napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Si Elena ay napahagulgol na sa isang sulok. Hindi na kayang harapin ang mga mata ng mga taga-baryo. Hindi na kailangan ng baril. Hindi na kailangan ng dahas.
Sa gabing iyon, sa harap ng lahat, ang katotohanan ay tila isang malakas na baha na tumangay sa lahat ng kasinungalingan ni Marco. Tumingin si Daniel sa kanyang ina. Si Rosa ay hindi nakatingin sa mga tao ng may galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Alam niya, sa wakas, na ang kanyang mga sakripisyo ay hindi nakalimutan. Inay, bulong ni Daniel, hinawakan ng kamay ng ina. Naririnig ninyo po ba sila? Hindi kayo nakalimutan ng San Isidro. Ngumiti si Rosa, isang nangiti, na mas maliwanag pa sa anumang ilaw sa gabing iyon. Umuwi na tayo, Daniel. Tapos na ang laban. Walang nag-utos, walang nagtulak. Ang mga taga-baryo, na kanina lang ay mga tagapanood, ay sila na mismo ang kumilos. Nilapitan nila ang mesa kung saan naroon ang mga sobre ng bigas, isa-isa. Tahimik nilang isinauli ang mga ito. Ang tumpok ng bigas ay naging isang monumento ng kanilang kahihiyan at ng kanilang bagong paninindigan. Hindi na nagsalita pa si Marco. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho kasama ng tiwala ng mga tao. Tulad ng isang haring tinanggalan ng korona, dahan-dahan siyang bumaba sa entablado at naglakad palayo sa dilim. Kasunod si Luis na parang isang anino. Ang gabi ay natapos ng walang karagdagang sigawan. Tanging ang mahinang pag-iyak na lang ni Elena ang naiwan. Isang tunog ng pagsisisi na huli na ang lahat. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa San Isidro. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Naglalakad si Daniel sa tabi ng dalampasigan nang makita niya ang sasakyan ni Marco sa harap ng kanilang dating bahay. Nagkakarga sila ng mga gamit. Si Marco, si Elena, at si Luis. Kumikilos sila ng mabilis na parang mga magnanakaw sa sarili nilang pamamahay. Walang lumalapit sa kanila. Walang tumutulong. Ang mga dating kapitbahay ay nanonood lang mula sa malayo. Ang kanilang mga tingin ay sapat ng parusa. Bago sila tuluyang umalis, lumapit si Elena kay Daniel at sa kanilang ina, na noon ay nakaupo sa isang bato malapit sa dagat. Ang mukha ni Elena ay namumugto. Wala na ang taray at ang pagmamataas sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa buhangin sa harap ni Rosa. Hindi siya makapagsalita. Tanging ang mga hikbilang niya ang naririnig, kasabay ng alon. Hindi nagsalita si Rosa. Hindi niya ito sinumbatan. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang buhok ng kanyang anak, ang parehong mga kamay na nagbenta ng alahas para sa kanyang pangarap. Mag-iingat ka, anak, bulong ni Rosa. Tumayo si Elena at tumakbo pabalik sa sasakyan nang hindi lumilingon. Ilang sandali pa, umalis na sila, nag-iwan ng alikabok at ng isang pamilyang wasak. Kinaumagahan, dumating ang mga taga-bangko. Naglagay sila ng isang malaking karatula sa harap ng bahay, foreclosed. Ang bahay na pinag-agawan, ang bahay na naging sanhi ng lahat, ay wala nang may-ari sa kanila. Tumayo si Daniel at si Rosa sa di kalayuan. Pinanood ang pagsasara ng isang kabanata ng kanilang buhay. Hindi umiyak si Rosa. Ang kanyang muka ay payapa. Sa gitna ng kanilang pananahimik, lumapit ang mga taga-baryo. Si Mang Cesar, si Aling Nelia, si Carding, at ang iba pa. Daniel, Rosa, sabi ni Mang Cesar. Nag-usap-usap na kami. Mag-aambag-ambag kami. Tutulungan namin kayong tubusin muli ang bahay. Ngumiti si Daniel, isang nangiting puno ng pasasalamat. Salamat po, Kap. Salamat po sa inyong lahat, sabi ni Daniel. Pero hindi na po kailangan. Tumingin siya sa kanyang ina pagkatapos ay sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang bahay po ay pader at bubong lang. Ang tunay na tahanan na ibalik na ninyo sa amin kagabi. Naintindihan nila, hindi ang bahay ang ipinaglalaban, kundi ang karangalan, ang paggalang. Hinawakan ni Daniel ang kamay ng kanyang ina. Dinala niya ito palayo sa bahay na puno ng masasakit na alaala.
Naglakad sila sa dalampasigan, kung saan ang hangin ay malinis at ang tanawin ay malawak. Huminto sila sa isang maliit na bakanteng lote na nakaharap sa dagat. Isang lugar na walang laman, kundi ilang puno ng niyog at puting buhangin. Itinuro ni Daniel ang lugar na iyon. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Dito, inay. Dito po tayo magsisimulang muli. Lumipas ang ilang buwan. Ang tag-ulan ay napalitan ng mainit na sikat ng araw. At sa bakanteng lote sa tabi ng dagat, isang bagong istruktura ang unti-unting nabuo. Hindi ito malaki. Hindi rin ito elegante. Isa lang itong maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Sapat lang para sa 2 tao. Ngunit ang bawat piraso ng kahoy, ang bawat pako, ay may kwento. Ang pundasyon ay ibinuhos ng mga mangingisda. Ang mga dingding ay itinayo ng mga magsasaka. Ang bubong ay inilatag mismo ni Mang Cesar. Hindi ito isang bahay na itinayo ng pera, kundi isang bahay na itinayo ng pagkakaisa at pagmamahal ng buong San Isidro. Si Daniel ang naging guro ng baryo, hindi na sa ilalim ng puno, kundi sa isang maliit na silid na ipinagawa ng barangay. Bawat hapon, pagkatapos ng kanyang klase, umuuwi siya sa kanilang bagong tahanan at doon, palagi niyang nadadatnan ng pinakamagandang tanawin. Sa maliit na balkonahe na nakaharap sa dagat, nakaupo si Rosa Cruz sa isang silyang yantok. Sa kanyang paligid, may 5 bata na nakaupo sa sahig na kawayan. Ang kanilang mga maliliit na daliri ay sumusunod sa mga letrang itinuturo niya sa isang lumang libro. Hindi na siya ang babaeng nag-iisa sa likod ng sementeryo. Siya na ngayon si Lola Rosa, ang lola ng lahat ng bata sa baryo. Ang kanyang mga kwento ay hindi na lang tungkol sa nakaraan. Ang mga ito ay mga aral para sa kinabukasan. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang buong kalangitan, umupo si Daniel sa tabi ng kanyang ina. Tahimik nilang pinanood ang mga bata na nagtatakbuhan pauwi. Daniel, anak, sabi ni Rosa, hindi inaalis ang tingin sa dagat. Salamat. Para saan po, Nay? Sa pag-uwi mo. Ngumiti si Daniel. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay na nag-aruga sa kanya at ngayon ay nag-aaruga sa isang bagong henerasyon. Hindi niyo na ba gustong pumunta sa syudad, Nay? Tanong ni Daniel, kalahating nagbibiro. Umiling si Rosa. Isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata ay tila mga guhit ng kaligayahan. Ito ang syudad ko, anak. Bulong niya. Itinuro ang payapang dagat, ang mga batang nagpapaalam, ang buong baryo. Ito ang mundo ko. Natahimik si Daniel. Pinanood niya ang kanyang ina, ang babaeng nawalan ng bahay, ngunit natagpuan ang kanyang tunay na tahanan, ang babaeng tinanggalan ng yaman, ngunit mas yumaman pa sa pagmamahal ng lahat. Naintindihan niya ngayon ang lahat. Ang hustisya ay hindi palaging tungkol sa pagbawi sa mga bagay na nawala. Minsan, ito ay tungkol sa pagbabalik ng halaga na nararapat sa isang tao. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina, na ngayon ay payapa at buo, alam ni Daniel na naipanalo na niya ang pinakamahalagang laban, hindi para sa isang bahay, kundi para sa isang reyna. BA ang pag-ibig,